Iba na po ang mga millennial ngayon. Alam niyo ba yung mga pinanganak ng millennial? Ang hirap pong sabayan. Kapag inatasan niyo po na mag-pray yung mga millennial, ang sagot nila, kaming mga matatanda noon, oh, thank you po. Ganoon. Pero yung mga millennial ngayon, ang sagot nila, ba't ako? Ayan, bago nilang sagot yan eh. Pagugasin mo ng pinggan, ba't ako? Nagiging paniki sila pag inuutusan. At hindi lang yun ang sagot nila. Kaming mga matagal na sa panahon na maraming dinaanan, napapansin namin yung mga nauusong mga parirala kapag nagsasalita ang mga bata. Ito, pag inutusan mo, ito pa, wait lang. Totoo ba yung sinasabi ko? Wait lang, wait lang. English pa, no? Kasi ang ating pag-uusapan ay yung ginagamit nating Tagalog na teka. Teka. At ang pinakaugat na salita niyan ay hintay ka. Yan, hintay. Kaya pinaiksi nila, teka. Maghintay. Kaya sa umagang ito, nang magsabi ang Diyos ng teka, ayun ang ating pag-uusapan. Nang magsabi ang tao ng teka, yan, meron akong picture dyan. Tama, maganda ba yan? Panginoon naming Diyos, maraming pong salamat sa buhay na salita na nagpapakain ng aming nagugutom na mga kaluluwa. At kung kulang po ng intake ang aming katawan ay magiging malnourished kami. Alam namin, Panginoon, ang iyong mga salita ay the most influential throughout sa history na ito ang malaking impact sa kanilang mga buhay hanggang ngayon, at ito ang the best selling of all time. Hindi po ang mga gawa lang ng tao. Ito pong iyong in-inspired na mga salita mo ang nananatiling best-selling. Kaya, Ama, salamat po sa pagdako namin sa iyong buhay na salita na tinuring nila na higit pa sa honey, sa sweet, at higit pa sa pagkain. Kaya nawa matagpuan namin ang view na ito na nadiskubre ng mga anak mo noong mga nakaraang dekada, mga nakaraang centuries, na ito ang higit pa sa pagkain na itinuring nila. Salamat po, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen. Kaya dalawa po yung pag-uukulan natin ng pansin. Ang ating Diyos, napansin ba natin na siya ay nagsabi rin ng teka? Sa Luke, hindi ko nakita yung pero ito, Luke 14 ito. Hindi ko nalagay lang yung kanyang reference. Sapagkat alin sa inyo ang kung ibig magtayo ng isang muog ay hindi muna uupo at tatayahin ang halagang magugugol kung mayroong maipagtatapos? Teka, yun sabi niya, teka, bago kayo magtayo, teka. Ito ang sabi ng Diyos sa atin. Isa yan sa sinabi niya sa atin
At dito pa sa Psalm 46, anong sabi diyan? Kayo ay magsitigil. Ano ba yung binasa kanina? Hindi ko napansin kanina yung verse 10. Kayo ay magsitigil. Sa English ay cease striving. Sa ibang translation na maririnig natin, be still. At dito sa Tagalog natin ay magsitigil po tayo. Magsitigil. Ano yung tinutukoy dyan ng bersikulo na yan? Alam niyo po daw ang tao, ayon sa pag-aaral, ang human being, kapag nakakaramdam na siya ay naliligaw, lalo pa siyang bumibilis. Lalo pang ang takbo ay nadadagdagan ang bilis. At we get faster when we are lost. Kaya ang sinasabi dito na doon sa ginagawa ng sanlibutan natin na parang takbo ng takbo. Wala namang parang merong hinahabol. Parang minsan nagtataka nga ako, ba't pa tayo magmamadali? Yun sa bangka, magmamadali kami sa bangka. Pagdating din naman dun sa kabilang isla, matutulog din kami. Kaya dito na lang tayo matulog, bas marami pang hangin. Ba't nagmamadali pa? At ang sabi po ng nagsulat ng awit, umalis po tayo doon. Umalis tayo doon sa tawag nila na rat race. At sabi ng Panginoon sa atin, teka, magsitigil muna tayo. Minsan po, merong paraan ng Panginoon para pagbagalin tayo. Diba? At maraming ginagawa siya para mag-slow down tayo. At yun yung mga napapansin natin na ang Panginoon, lahat ng mga inaalaw niya na mangyari sa atin, hindi po ito meaningless. Lalo na tayong mga anak ng Diyos. Lahat ng mga events ng buhay natin, kahit sabihin pa natin monotonous o anuman yung buhay natin, ang mga anak ng Diyos, lahat na nangyayari sa atin ay hindi wasted. Lahat po ng inaalaw ng Diyos na mangyari sa atin ay hindi meaningless. Ang problema lang natin ay diskubrihin natin yung meaning. Ano ba ang dahilan, Panginoon, bakit ako may lagnat? Sinasabihan mo ba ako na kulang ako sa tulog? O natutulog ako sa araw? Meron akong pinapatamaan dito. At nagising ako sa gabi. Yung anak ko, malaging ganyan. Sa panahon ng pagtulog, ay hindi sila tulog. At minsan meron pong dahilan bakit tayo merong nangyayari sa atin. Yan po yung kanyang way para sabihin niya, kung anak tayo ng Diyos, ay meron pong meaning yan. Cease striving. Magsitigil. Kilalanin ninyo na ako ang Diyos. Meron pa sinabi doon sa
sa panahon ng digmaan ni Haring David na magsitigil kayo. Hindi sa inyo, hindi kayo ang nagmamay-ari ng gera. At sabi doon, tingnan nyo lang kung paano maging victorious ang Panginoon Diyos na makikita nyo sa inyong harapan. Kaya dito sinabi sa, ano yung sinasabi doon? Na teka. Ito pa yung sinabi niyang sa Isaiah 40:31. Ipagpatuloy natin yung status na yan, na naka-still tayo, naka-cease tayo, ang gustong sabihin ng Diyos, dito pa rin sa Isaiah 40:31, silang nangaghihintay sa Panginoon ay mangagbabagong lakas. Sila'y pailang lang na may mga pakpak na parang mga agila. Sila'y magsisitakbo at hindi mga papagod. Sila'y magsisilakad at hindi mangang hihina. Nakita niyo po yung sinabi sa kanta na yung malakas na hangin ay na bagyo pala, pero yung palang malakas na hangin na yon lalong lang nagtutulak sa mga ibon na mga agila, na para lalo silang pumailan lang, lalo silang mag-soar. Kaya kahit takbo sila ng takbo, hindi sila mapapagod. Lakad sila ng lakad, hindi sila manghihina. Ipagpatuloy natin yung pagtigil. Ipagpatuloy natin yung paggunita o pag-reflect ng salita ng Diyos. At makita natin na merong mga dakilang gagawin ang Panginoon Diyos sa atin. Amen? Gusto nating mag-masteral, gusto nating mag-doctorate, i-master natin yung the art of meditation. Yan ang ating nawa, dumating tayo dun sa katayuan na tayo na ay dalubhasa sa art of meditation. Napakasimple lang naman ng art of meditation. Ihahanay mo lang ang sarili mo kung ano yung binabasa mo. Diba napakasimple? Kaya sinabi doon sa Romans 12, renew your mind. Kasi sa maraming taon, maraming mga basura na dumaan sa ating mga binabasa, sa ating mga naririnig, sa ating mga nakikita, yung upbringing natin, puro mga junk ang nagdaan sa atin. At paano mahuhugasan ang ating sarili, ang ating buhay, kundi magbasa tayo ng salita ng Panginoon at kung ano yung binabasa natin, ihanay natin ang ating sarili dun sa binasa natin. I-align natin ang ating sarili dun sa binasa natin. That's the simple explanation kung ano ang meditation. Sabi na nabasa ko, seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Ihahanay natin yung sarili natin na, Panginoon, uunahin ko. Ikaw ang hahanapin ko. Delight yourself in the Lord. Kausapin mo sarili mo. Nagdi-delight ka ba sa Panginoon? Kaya yung behavior natin, yung
mindset natin, yung attitude natin, yung conviction, yung kung anong prinsipyo ang ginagamit natin ay dapat naka-align sa binabasa natin. In all thy ways, acknowledge Him, and He shall direct thy paths. Ihilera natin ang ating sarili. Sabi pa sa 1 John 1:9, if we confess our sin, He is faithful and just to forgive us and cleanse us from all unrighteousness. Kaya, merong determinasyon, merong self-discipline na ating i-align yung ating sarili dun sa binabasa natin. Naka-align ba yung conviction ko dito sa banal na kasulatan? That is mastering the art of meditation. At yan ang sinasabi sa atin ng Panginoon, teka, i-ano natin ang meditation. Huwag natin palipasin ang pwedeng gawin ng Panginoon sa atin, ang pwedeng ibuhos niya sa ating mga buhay na mga marami pang pagpapala na darating. I-grab natin lahat yung potensyal na pwedeng ibuhos ng Diyos sa atin sa pagbabasa ng Kanyang mga salita. Yan po ang sinabi ng Diyos. Kaya siya nagsabi ng teka. Kaya yan din ang sinasabi sa atin ng Diyos. Baka ito ang sinasabi sa inyo, teka, magsitigil kayo. Cease striving. Gusto mo bang maging productive ang iyong buhay? Gusto mo bang maging fruitful ang iyong buhay? Hintayin natin ang pwedeng ipayo ng Diyos sa atin sa pagbabasa ng Kanyang salita. Amen? At pangalawa, dalawa lang po, nang nagsabi ang tao ng teka. Hindi lang Diyos ang nagsabi ng teka. Dito rin sa Matthew 8, sabi niya, ang isa naman sa kanyang mga alagad ay nagsabi sa kanya, Panginoon, tulutan mo muna akong makauwi at mailibing ko ang aking ama. Teka! Para bang meron silang audacity na magsalita sa Panginoon Diyos na pangunahan nila ang nagsasabi ng schedule sa Kanya. Teka! Ililibing ko muna ang aking ama. Huwag nating, ito ay makikita natin ang pinapangunahan niya, yung kanyang master na wala siyang karapatan, wala siyang authority, hindi mataas ang authority niya para lagpasan niya ang nagsasabi ng ano ang dapat niyang gawin. Kaya sabi niya, ililibing ko muna ang aking ama. Teka, diyan natin nakita ang mga tao at dito pa sa Matthew 10:14. Ang sino mang hindi tumanggap sa inyo, ito yung mga disipulo na bago humayo ang 70 ng 2x2. Etong mga tao na ito, sabi dito, hahayo sila, hindi sila titigil, hahayo sila, at sa kanilang paghayo,
i-herald nila ang salita ng Panginoon. At sa sisigaw nila ng salita ng Panginoon, they will speak the truth with love, na kanilang sasabihin, ang sino mang hindi tumanggap sa inyo, ni duminig sa inyong mga pananalita, teka, huwag na kayong mag-stay doon. Sige kayo, salita ng Ebanghelyo. Ibinuhos nyo na lahat ang inyong makakaya. Nakatas na lahat kayo para mag-explain ng salita ng Panginoon. At sinasabi nyo ito, hindi kayo nagbago, na sinasabi nyo ito na merong pag-ibig, na sinasabi nyo ito, hindi kayo tumitigil. Pero sinabi doon, teka, kapag hindi kayo tinatanggap, umalis na kayo doon. Marami pang mga tao na patungo sa impyerno at nangangailangan din sila ng pag-ibig, ng pagsasabi ng salita ng Panginoon. Iwanan nyo muna yon, dahil meron silang mas importanteng pinapakinggan. Iwanan nyo na yung mga taong yon, at sabi, ipagpag ninyo ang alabok ng inyong mga paa. Iwanan nyo na sila. Dito rin sa mapapansin natin sa Acts 13 verse 46. Patuloy ang ginagawa ng mga disipulo. Si Pablo, maririnig natin palagi yung kanyang missionary journey. Hindi lang isang beses siya pupunta doon. Paulit-ulit pa siya, second missionary journey. At iba-iba ang pinupuntahan niya. Sumasakay siya ng barko sa kanyang paghayo, at sa kanyang paghayo, pumupunta siya sa lahat ng mga sinagoga, at sa kanyang pagpunta, ang iniisip na malapit sa kanyang puso, sabi niya pa nga, sana Panginoon, ako na ang maparusahan kesa sa mga kalahi ko. Ganon siya karubdob sa kanyang pagsasalita. At sinabi niya dito, pumupunta siya sa ano pong ibig sabihin ng pagpunta niya sa sinagoga? Sa listahan ng kanyang priority, yung mga kakulay niya, yung mga parehas ang ilong niya na matulis, na matangos, yung pinupuntahan niya, yung mga Hudyo, ang kanyang first sa priority niya na para puntahan at ipagsabi ang mabuting balita sa kanila. Pero, teka muna, yamang sabi diyan, yamang inyong sinasabi niya pa sa kinakailangang salatain muna ang salita ng Diyos sa inyo. Tignan niyo po yung priority. Inuna nila ang mga Hudyo. Kinakailangang salitain muna ang salita ng Diyos sa inyo. Yamang, ano ang reaksyon ng mga Hudyo? Tandaan natin na kapag lahi ng Hudyo, automatic maliligtas. Hindi po sabi sa banal na kasulatan yon. Alam natin yung mga Pariseo, alam natin na Hudyo rin si Judas. At dito makikita natin, nag-spend ng time si Apostol Pablo sa mga Hudyo at sabi niya, yamang inyong itinatakwil, yamang inyong nire-reject, patuloy inyong nire-reject ang pag-input ng salita ng Diyos sa inyo, hinahatulan ninyong hindi kayo karapat-dapat sa walang hanggang buhay. Narito, teka muna, kami ay pasasa mga hentil. Minsan yun yung nakakatuwa. Merong negative na nangyari
At yung negative na yon ay ginamit ng Panginoon para umabot ang salita ng Diyos sa mga hentil. Kapag naririnig niyo po yung hentil, hindi po na mahirap intindihin yan. Kapag hindi Hudyo, ang tawag hentil. Yun lang yun. Kaya, teka, ibabaling ko ang aking atensyon. Gusto niyo ba yung ganon? Na magbabaling ang Diyos sa atin dahil patuloy nating nire-reject ang pag-agos ng salita ng Panginoon Diyos sa inyong buhay. Hindi ko maubos maisip yun na ganun ang mangyayari. Kaya, magpatuloy tayo na mag-absorb ng salita ng Panginoon. Huwag nating e-entertainin na nire-reject natin, tinatakwil natin ang salita ng Diyos. Pag ganyan ang mangyayari, magbabaling. Teka muna, merong mangyayari. At yung pangitain na yon na pinuntahan ni Pedro ang si Cornelio, at si Cornelio ay isang hentil, at merong panaginip si Pedro na may mga pagkain na ipinagbabawal, at sabi ng Diyos sa kanya, lahat na yan ay pwede mo nang kainin. Ang ibig sabihin, pwede nang ang mga hentil ay makatanggap din ng ebanghelyo. At ito ay nangyari at bumaling na ang atensyon, ang pabor ng Panginoon sa mga hentil. Meron po akong picture ng Agos dyan, na ilog. Yung malaki, alam niyo ba yan kung anong ilog yan? Ilog ng Agno. Etong medium size, yan ay ilog ng Mississippi River. Etong isang maliit na ilog, alam niyo kung saan ilog yan? Matangkob River. Imagine natin na yung Agos na yan ay mga pagpapala ng Diyos. Tapos ang nangyari, patuloy ang pag-agos ng pagpapala ng Diyos at nagkaroon ng pagtigas, naging pasaway, at yung pagiging pagtigas ng ating pagtanggap sa salita ng Diyos, yun ang nagiging pilapil para naghahadlang. At yung pilapil na yun tumitigas ng tumitigas hanggang sa hindi na dumaloy ang agos ng pagpapala, at yung pagbaling na yun ay itong baling na ito ay pagpunta ng agos ng pagpapala sa atin. Amen? Kaya mga kapatid, i-master natin yung art of meditation. Palambutin natin para doon nadadaloy ang agos ng pagpapala ng Diyos sa atin. Yung tuneladang mga pag-agos ng tubig, ang pagtanggi ay nakakagawa ng pilapil para hindi natutuloy ang agos at babaling sa iba na nagkaroon ng daanan. At ito tayo yun. Amen? Kaya sabi niya, teka muna. Magteteka ang Panginoon at pupunta sa iba ang pabor ng Panginoon.
Gusto ba natin mangyari sa San Jose yun? Na mag-iiba ang atensyon ng Panginoon? Gusto ba natin mangyari yon dito sa isla ng Mindoro? Meron sanang papupuntahin ng mga blessing ang Panginoon Diyos sa atin, pero hindi natin minamahal ang salita ng Diyos, at ito ang nagiging dahilan para ma-interrupt at mapupunta sa iba. Kaya minsan nagtataka ako bakit merong ibang bansa na merong revival. Bakit yung katabi nating simbahan lumalago? Bakit yung kapitbahay natin ay ganun na lamang ang mga blessing na dumadating sa kanila? Ito po yung dahilan na pwedeng magbago ang direksyon ng pagpapala sa atin. At huwag nating i-allow na ito ay mangyari. At meron pang bandang huli, ito po yung sabi sa Revelation 3:20, ang ating Panginoon nagsasalita, narito, ako'y nakatayo sa pintuan at tumutuktok. Ano daw ginagawa ng Panginoon? Huminto ba siya ng pagtuktok? Hindi siya humihinto ng pagtuktok. Huminto ba siya ng pagtayo sa labas ng pintuan? Hindi siya humihinto ng pagtayo sa labas ng pintuan. Kahit anong seasons of life o yung 4 season ay dumating, ang ating Panginoon nakatayo sa labas ng pintuan at tumutuktok. At yung mga nakakarinig, kung ang sino man ay dumidinig ng aking tinig at magbukas ng pinto, ako'y papasok sa kanya, hahapong kasalo niya at siya'y kasalo ko. Patuloy ang pagtuktok ng Panginoon. Pero yung nasa loob, nagsasabi ng teka. Hindi hihinto ang Panginoon ng pagtuktok sa ating mga pintuan. Sa mga pintuan ng ating puso. At sabi niya diyan, gusto niyang yung hapagkainan sa mga Hudyo, ito yung pinaka-intimate na relasyon. At ito ang intensyon ng Panginoon Diyos sa atin na magkaroon ng intimate na relasyon sa inyo. At nakatayo siya sa labas ng pintuan, katok ng katok. Hindi ko sasabihin na hindi naririnig dahil palaging hindi mahina ang boses ng Panginoon. Hindi mahina yung kanyang pagkatok. Yung presensya niya ay palaging electric ang dinadala sa paligid. Patuloy siya na kumakatok. Patuloy siya na tumatawag. Very powerful ang pagkatok ng ating Panginoon Diyos. Kaya mga kapatid, huwag na tayong magteka. Huwag na tayong magteka. Nakita natin yan sa picture. Anong ginagawa ng Panginoon? Siya ay kumakatok. Nakita niyo po yung picture? Meron pong napansin ang bata dyan habang tinitignan niya yung picture na yan. Bakit ang doorknob? Walang doorknob yung pintuan. Tapos sumagot yung nag-paint nito, sabi niya, intention ko talaga na walang doorknob ang labas. Dahil patuloy lang ang Panginoon nakakatok, hindi niya hawakan yung doorknob, hindi niya itutulak yung pintuan. Dahil
yung nasa loob ang magpapasya na kanyang bubuksan ang pintuan. Very powerful ba yung pagkatok ng Panginoon? Kapag yung pagsabi natin ng teka, ito ay meron itong parang may connotation. Yung pagsalita natin ng teka, dahil ayaw natin siyang papasukin. Kaya magpapatuloy ang Panginoon ng pagkatok, at yung kanyang pagkatok ay very powerful. Ang kanyang mga salita ay hindi pwedeng hindi naririnig, patuloy siyang nagsasalita sa inyo mga kapatid. Tumayo po tayong lahat. Pinapasok niyo na ba ang Panginoon sa inyong buhay? Amen? Hanggang saan niyo pinapasok ang Panginoon? Lahat ng sulok gusto niyang mapunan, lahat ng puwang ng ating bahay, lahat ng patlang sa ating mga buhay ay gusto niya ng punan. Ayaw niya nang merong mga gap, ayaw niya na merong mga void, mga vacuum sa loob. At ang intensyon ng Panginoon ay lahat ng areas ng ating buhay ay kanyang ma-invade. Hanggang saan niyo siya pinapasok? Kinakabahan ba kayo na baka iba ang ipagawa nila sa inyo? Kaya yun pala yung dahilan. Ibukas natin. Have you any room for Jesus? He who bore your load of sin, as He knocks and asks admission, sinner, will you let Him in? Room for Jesus, King of glory, hasten now, His word obey. Swing the heart's door widely open, bid Him enter while you may. Room for pleasure, room for business, but for Christ the crucified, not a place that He can enter in the heart for which He died. Have you any room for Jesus? As in grace He calls you again. Oh, today is time accepted. Tomorrow you may call in vain. Kung sa mga Tagalog pa to, baka bukas nakaburol ka na. Sabi dun sa Tagalog songbook. Room and time now give to Jesus. Soon will pass God's day of grace. Soon your heart left cold and silent, and the Savior's pleading cease. Have you any room for Jesus? He who bore your load of sin, as He knocks and asks admission, sinner, will you let Him in? Jesus, King of glory, hasten now His word obey. Swing the heart's door
widely open. Bid him enter while you may. Room for pleasure, room for business, but for Christ the crucified, not a place that he can enter. In the heart for which he died, room for Jesus, King of glory. Hasten now his word obey. Swing the heart's door widely open. Be him enter while you may. Sabay-sabay natin basahin ang verse 3. Have you any room for Jesus? As in grace, he calls you again. Yung nakapako sa krus, good for him. Yung deathbed, na nakapako siya sa krus, sabi ng Diyos sa kanya, ngayon din, bago siya mamatay, kakasamahin kita sa paraiso. Good for him. Pero alam ba natin, kapag nagteteka-teka tayo, alam ba natin na yung nangyari dun sa kasama sa krus, mangyayari din sa atin? Marami akong nakikita na nakaharap sa death penalty, pero nandun pa rin ang kanilang pagka-rebellious. Hindi assurance na pag nasa bingit na ako ng kamatayan, hindi po natin alam kung yun yung pagkakataon na iaalaw ng Diyos na ang Diyos pa rin ang magdidesisyon. Mangyayari kaya yung tunay na pagsisisi kapag nasa malapit na tayo sa mahina na tayo. Room and time now give to Jesus. Soon will pass God's day of grace. Soon your heart left cold and silent, and the Savior's pleading cease. Room and time now give to Jesus. Soon will pass God's day of grace. Soon your heart left cold and silent, and the Savior's pleading cease. Room for Jesus, room for Jesus, King of glory. Hasten now his word obey. Swing the heart's door widely open. Bid him enter while you may. Merong lasinggero at miraculously nakakilala siya sa Panginoon. Ang sabi niya, yung mga alak sa bahay niya ay hindi naging tubig. Yung mga alak sa bahay nila ay naging mga bagong furniture. Kahil yung kwarto niya ay inalaw niya na papasukin ang Panginoon.
Ama, salamat po sa patuloy na pagkatok mo sa amin. He who began a good work in you will perfect it until the day of Christ Jesus. Maaring iniisip namin na ito ay pangkaligtasan ang iyong pagtayo sa mga pintuan ng aming mga puso. Higit pa roon ang iyong gustong sabihin sa amin na meron ka pang kwarto sa aming mga buhay na gusto mong pasukin at palitan mo ang lahat, i-renovate mo, i-remodel mo, palitan mo lahat yung mga laman ng kwartong ito at palitan mo ng iyong mga ibibigay na pagpapala sa aming mga buhay. Salamat po, Panginoon. Ang biyaya ng Panginoong Hesukristo, ito yung magpupuno sa atin. Ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikisama ng banal na Espiritu ay sumaatin, hindi lang ngayon, kundi magpakailan paman. Amen and amen. Gandang umaga po.